Sinusundan ko itong impeachment hearing at nakikita ko laging tumatayo, no, si Senator Pia at saka si Senator Alan. Hmm. Ako naman, dapat siguro alam mo na, akusahan sila na lawyering daw for the defense, no? Parang unfair yata kasi pag pinakinggan mo naman, ikaw ay isang abogado, pinapakinggan mo yung mga sinasabi nila. Talagang purely legal na mga issues ang kanilang nire-raise eh. So sometimes, it may appear as if it sounds favoring one party, parang gano'n, no? Pero hindi, pag talagang inanalyze mo, usaping legal lang ang kanilang nire-raise. Doon po sa hearing kanina, makailang ulit pong binanggit yung doktrina po ng fruit of the poisonous tree in acquiring evidence. In fact, ito po yung isa sa mga naging main po, no, na anggulo na tinutukan po ni Senator Pia Cayetano at sa due process. Maaari niyo po bang maipaliwanag, sir, ng in layman's term, ano po yung relevance ng doktrina na ito sa pag-acquire po ng mga ebidensya kaugnay po sa hiling na ipasabpina po yung bank accounts o yung financial statements ng Vice Presidente? Yung prinsipyo, no, ng principle, no, ng fruit of poisonous tree, sinasabi lamang diyan kung illegally acquired ang mga evidence, no, at hindi sumunod sa tamang tuntunin, no, ano yung pamantayan, hindi yun magagamit na ebidensya at hindi magiging admissible, no. Parang ito ay bunga ng isang puno na nakalalason kaya hindi magagamit sa na-produce nyo nga, no, nakuha nyo nga yung mga dokumento, pero yun naman pala, pagdating dun sa dulo, hindi magagamit. I think yun yung iniiwasan ni Senator, I think it was Senator Pia or Senator Alan, no, na parang ingat-ingat tayo sa pag-i-issue ng subpoena kasi baka mamaya, I think it was Senator Pia, no, baka mamaya hindi rin naman ito magagamit kasi pag kinwestiyon yung legalidad ng pagkakuha nitong mga dokumentong ito. Alam mo, kadalasan yun ginagamit sa warrant, no, yung mga search warrant, no. Kailangan talaga maayos, no, at yung pagkaka-issue na inaayon sa batas, sa saligang batas particularly. Kung napansin ninyo, may discussion kung yung bang subpoena is similar to a warrant, no? Kasi as I've said, yung fruit of the poisonous tree, kadalasan ginagamit doon sa mga illegally obtained evidence during a search, no? Kung saan hindi valid yung pagkaka-issue ng search warrant. So kaya may discussion doon. Parehas ba ang search warrant at saka yung subpoena? So apparently, isang school of thought, no, is pag hindi dapat isubpina tapos nasubpina at kinwestiyon at sinabi ay mali at dahil hindi relevant at hindi definite, baka hindi magamit yung ebidensya, no, na makukuha dito sa subpina na ito. Tsaka papasok yung konsepto, attorney, na yung mali sa una, magiging mali sa lahat. Yun na nga, parang kabit-kabit na yun. Mm. Pagkakadugtong-dugtong yun. Mm. Pero doon po sa issue, sir, kasi nabanggit din po kanina, no, na maraming nakapansin din yung pagbanggit ng ultimate facts and evidentiary facts. I think si Senator Pia pa rin ang abogado ang nagbanggit Oh, kanina. Ano bang pagkakaiba noon, Dean? alam mo, if I may digress a little bit, no, sinusundan ko itong impeachment hearing at nakikita ko laging tumatayo, no, si Senator Pia at saka si Senator Alan. Mm. Ako naman, dapat siguro alam mo na, akusahan sila na lawyering daw for the defense, no? Parang unfair yata kasi pag pinakinggan mo naman, ikaw ay isang abogado, pinapakinggan mo yung mga sinasabi nila. Talagang purely legal na mga issues ang kanilang nire-raise eh. So sometimes, it may appear as if it sounds favoring one party, parang gano'n, no? Pero hindi, pag talagang inanalyze mo, usaping legal lang ang kanilang nire-raise. Ito nga, kagaya nitong sinabi mo, no, yung what did you say, yung ultimate facts versus Evidentiary. evidentiary facts, no? Alam mo, yan ay medyo technical, no? Yung ultimate facts kasi, ito yung mga
essential, no, yung pinaka basic, pinaka base, no, para what do you call this, itayo mo kung ano yung basehan ng iyong reklamo, no. At yung ebidensya rin naman ay yun yung mga supporting details, no. Ang problema hindi naman yung ultimate facts at saka evidentiary fact eh. Ang problema, ang nirereklamo ng depensa dito, yung articles of impeachment daw ay puno ng legal conclusion, no? Walang ultimate facts, no? Yun yung sinasabi at kaya nga sila nagpapasabina ng mga dokumento ay para mapunuan yung mga kakulangan ng mga ultimate facts. Kasi requirement yan eh. Pag nag-file ka ng complaint o ikaw naman ay sumagot, nag-file ka ng answer, dapat ultimate facts ang sinasite mo doon. Pwede mo ring dagdagan ng ebidensya rin na, no? Yun yung mga supporting documents mo na pwede yung madagdag. Kaya inusisa kanina yung anggulo ng fishing expedition. Correct. Oo, tama yun. Kasi sabi nga nila, puro legal conclusion yan eh. Kaya tapos ngayon, nagpapasabi na kayo ang dokumento, pinupunuan ninyo yung kakulangan, no, nitong articles of impeachment. Yun basically ang sinasabi ng depensa dito. Opo, sir, ano po yung pagkakaiba? Kasi nabanggit din po ito kanina sa hearing. Unexplained wealth versus ill-gotten wealth. Mhm. Alam mo, yung ill-gotten wealth, ito yung yaman, no, na nakuha mo sa maling pamamaraan, sa illegal na pamamaraan, kagaya ng halimbawa graft and corruption, plunder, bribery, yung mga kickback, no, sa mga government project, o di maliwanag, no, na ill-gotten wealth yan, no, kasi illegal ang pinanggalingan. Yun namang unexplained wealth, as the word implies, no, yaman na hindi mapaliwanag. Ang pinanggagalingan noon yung merong significant disparity. May pagkakaiba doon sa iyong mga ari-arian kung ikukumpara mo doon sa means, no, yung means mo or yung source ng iyong lawful income. 'Di ba? Kung halimbawa, ang isang empleyado kumikita lamang ng minimum wage, no? Pagkatapos may kotse, may mansyon, 'di ba? Parang meron kang unexplained wealth. At pag meron kang unexplained wealth, ang isang empleyado ng gobyerno o opisyal ng pamahalaan ay may unexplained wealth, merong presumption, no, na prima facie presumption na ito ay unlawfully acquired. So yun yung so doon ka naman mapupunta sa ill-gotten pag hindi mo na ipaliwanag kung saan nanggaling yung yaman na yan. Kasi pumapasok po dyan yung tinatayo ng prosecution na matindi raw yung mga perang dumaan sa bank accounts ng bise at yung kanyang yaman na tinutukoy nila na mula doon sa mga taon na kanilang nire-request sa Sapina, unexplained daw. Kaya dumarating yung anggulo na illegal yung pagkakakuha ng mga ari-arian ng mga assets o ng pera na yon, Dean. Well, unang-una, kailangan maipakita muna, no, na talaga merong mga dumaan, no, na yaman, no. At hindi maipaliwanag. Baka kasi may mga kaso na dati, pag naalala nyo yung kay Chief Justice Corona, kung di ako nagkakamali, na-filean niya ng forfeiture case kasi nga sinasabi nila, wala sa SALN pero may pera. So ngayon, unexplained and then ill-gotten, kaya dapat i-forfeit in favor of the government, no? Pagdating after hearing, napaliwanag naman kung saan yung source nitong mga ari-arian ni Chief Justice Corona at ng kanyang may bahay. Kaya hindi rin naman na forfeit yung mga properties na yon. So I think we have to establish first, or rather the prosecution will have to establish first, no, na meron talagang mga discrepancy, no. May mga pumapasok na pera na hindi maipaliwanag. O siguro yun muna ang simula. Opo, sir, nababanggit kasi din kanina yung kataga na ang difference po ng isang abogado at ng isang mambabatas, lawmaker and lawmaking. Ano bang disparity niyan, attorney? Kasi narinig ko kanina may nagbanggit eh. Well, para maging abogado, kailangan mo ng training, no?
Kailangan mo ng pre-law na 4 na taon, bachelor's degree yon. Tapos kailangan mo mag-aral ng abogasya sa loob ng 4 na taon at kailangan din pumasa sa bar examinations, no? So yun, magiging abogado. Yun namang maging lawmaker, may elect ka. Dapat may elect ka na either congressman or senator, or one becomes a lawmaker. At hindi kwalifikasyon naman, hindi naman hinihingi ng saligang batas na dapat ay abogado para maging lawmaker. So magkaiba magkaiba yung kanilang trabaho. I think ang pinupunto ni Senator Cayetano, ni Senator Alan Dian, no, kailangan mo ng training sa law, no, sa abogasya para talaga ma-appreciate mo itong mga ganito, no, ultimate facts, evidentiary facts, no, yung mga ganon. Iba naman 'yon sa paggawa ng batas, no. Opo, dito naman po, huli na lang pong topic. Bukas po ay haharap po sa impeachment court si NBI Director Matibag, attorney. At natanong ang prosekusyon itong nakalipas na mga araw kung may kaugnayan ba ito sa mapapatunayan nila na meron ng hinaira na hitman di umano ang pangalawang Pangulo. Sa tingin nyo po sa nakalipas na mga investigasyon, mahirap ma-establish kung meron na ba talagang na-hire ang pangalawang Pangulo po, attorney? Alam mo, factual yan, ano? Hindi ko alam kung paano, no, patutunayan na meron nga. I'd like to hear kung ano yung sasabihin ni Director Matibag, no? Baka naman may, halimbawa, may recording, no? O di kaya ay may makapagsasabi, no? O may lulutang na ako yung kinausap na hitman. So far, doon sa naunang mga hearing, no, parang wala akong narinig na gano'n, no. Si Attorney Locop ba? Ang sabi lamang niya, sure daw sila, pero wala silang pruweba, no, na meron talagang kinontratang hitman. Ang pinagbabasihan lamang niya ay yung desire daw, yung resolve ni Vice President, no, nung sabihin niya yung kanyang threat, no, na at kasi nung siya galit na galit daw ay makikita mo na desidido na i-carry out yung kanyang threat. O yun lang, pero so far wala pang lumalabas. So I'd like to I'm very eager to hear the testimony of Director Matibag on this point. Opo. Siguro, attorney, mensahe nyo na lang po sa mga kababayan nating nagmamasid dito po sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yes, well, ako rin, ganyan din ako, ordinaryong taong nagmamasid, sinusundan kung anong nagkaganapan. I think kailangan natin lahat yon, no, hindi lang ng abogado, kahit ng mga layman, no, na piliting maunawaan kung ano itong nangyayari sa Senado ngayon, sa ating impeachment court ngayon. At para hindi tayo nag-rely, no, sa mga haka-haka, sa mga fake news, at talagang we get it straight from the horse's mouth, so to speak. Makita natin, i-analyze natin, may ebidensya ba o wala.